Mahigit isang dekada na nang mag-line up ang team ng Qatar ng 12 players na hindi nila kalahi dahil doon ito'y nasirip ng FIBA at nabuo ang Hagop Rule. Ngayong 2024, isa na namang kahina-hinalang pagkakataon na tila sa kanilang paglabag muli sa isa na namang FIBA rule. Well, noong 2023 ay in-announce ng FIBA na hindi nila babaguhin ang naturalization rules o sila yung mag-aalaw lamang ng isang naturalized player per team. At ang dahilan ay para daw ma-maintain ang integrity ng mga national teams at para sa kanilang development. Well, sa niline up ng Qatar nitong FIBA Asia Cup qualifiers ay parang apektado ang integridad ng organization dahil base sa record nitong Asia Cup qualifiers ay may 2 Amerikano ang kupunan ng Qatar, which means ay pwedeng may nilabag na batas, and bukod pa rito ay hindi pa nga kasama ang ilang players nila na walang lahing Qatari. Well, going back muna to Hagop Rule. Ang isang butas nito ay maaari nga namang makalaro ang isang foreigner sa isang national team basta makakuha ng passport before 16. Ito ay basta nilalaban hanggang ngayon ng Pilipinas na ating mas kinikilala ang bloodline kahit ang isang player nakakuha ng passport after 16. Pero still ito hindi pa rin pinapaboran ng FIBA. Well, ang binabanggit na 2 Amerikano na naglaro sa Qatar, ang una ay si Tyler Harris. Siya nga pala ang kapatid ng NBA player na si Tobias Harris. Kaya nice choice for Qatar. At siya rin ang number 2 top scorer ng team. Well, okay na rin sana. Pero meron pa rin isang Amerikano sa team. At ito ang leading scorer ng Qatar na si Mike Lewis. Well, ayos nitong si Mike. Matagal na itong naglalaro sa mga European League. Kaya sa competitiveness ay mismo itong si Lewis. Sa katunayan ay malaki ang kanyang naging papel sa historic win ng Qatar over Iran. Well, sa FIBA source si Sir Homer Sison. Kaya sabay na nakapaglaro ang dalawa dahil ang isa sa kanila ay na-classified as local ng FIBA. Pero clear din na ito ay walang Qatari bloodline at hindi rin nakapag-establish ng kanyang residency sa bansa. And sa ating research ang conflict, pareho ang player na ito na binalitang naturalized player ng Qatar. Kaya kung sakaling pareho silang pinayagan ay unfair ang nangyari. At ang unang-unang maaapektuhan ay ang mga naturalized ng Pilipinas. For Angelo Kwame, yes, wala siyang bloodline pero ang kanyang mahigit na 5 taon na kanyang paglalaro sa local competitions sa Pilipinas ay pasok sa rule ng FIBA kaya mainam na makapaglaro din siya ng matagal sa PBA. Samantalang si Clarkson naman na mayroong dugong Pilipino, still unfair para sa kanya dahil sa isang player ng Qatar na di umano ay naging local ng mas mabilis at nakapaglaro pa nitong qualifiers. Well, a good thing to do ay maaaring masilip ito at ma-encore ng SVP sa FIBA. Between JC and Ange, mukhang na kay Kwame ang advantage dahil mukhang mas pinapanigan ng FIBA ang residency o ang paglalaro sa local league ng bansa na gusto mong i-represent. Pero sabi nga sa commercial na huwag mahihiyang magtanong, ano nga ba ang tunay na status ng 2 Amerikano sa team ng Qatar? Saka ang nakakapagtaka ay walang makitang balita sa Qatar na naaprubahan ng FIBA para maging local. And kung meron tayong ma-research mga bro, comment down below. Well, for Qatar, hindi masama ang magpalakas. Actually, maganda nga yan sa kompetisyon at gumaganda ang laban sa FIBA. Pero hopefully, ay laging nasa rules ang decision ng pamunuan.